Binabantay natin na si Bagyong Ada, unti-unti na rin itong magiging remnant low sa loob ng 48 oras, kaya hindi na ito nakikitaan na magiging banta uli sa bansa. At bagong low pressure area na si 92W na itaas na as invest. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility sa silangan ng Mindanao. Papasok at tatama ba ito sa bansa? Alamin. Nalalabi ng Northern Luzon, patuloy na magiging maulap pero halos nagiging katamtaman ang panahon na hindi masyado na nagpapang-abot sa outer rain trough nitong si Bagyong Ada maging sa buong central Luzon hanggang Southern Luzon. Isolated lamang na mga pag-ulan ang inaasahan. Nalalabi ng bansa, katamtaman, medyo may fairly weather ang umiiral sa Visayas at katamtaman din sa bahagi ng Mindanao. Isolated rain showers, iiral lang sa halos buong nalalabi ng bansa ngayong araw. At magnitude 5.2 nagpayanig sa baybayin ng Sultan Kudarat. Severe geomagnetic field umarangkada sa Earth, halos umabot sa severe na S4 category o KP Index 8.6. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, January 20, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:38 na magtatanghaling tapat. Halos hindi na natin ramdam dito sa parte ng Luzon at Southern Luzon itong epekto ni Bagyong Ada dahil medyo malayo na po ito sa silangan ng bansa. Although patuloy pa rin na magkakaroon ng maulap na panahon sa bahagi pa rin ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas, pero most commonly ay nagiging katamtaman ang panahon sa nalalabi ng bansa. Parte pa rin ng Northern Luzon ay magiging maulap pa rin tayo, pero yung ating amihan bahagyang nabawasan ng konti dahil nagkaroon ng pagnipis sa daloy ng ating northeasterlies Sepes wind flow dito sa Ilaga. Pero patuloy pa rin ang pagbaba at ramdam pa rin natin yung lamig ng amihan kahit na ito ay bahagyang nabawasan ng konti. At dahil po dyan, makakaroon pa rin tayo ng mga ilang water vapor at asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bandang hapon o gabi. Dahil sa ating forecast, storm prediction, 100% daw ang chance na uulanin tayo sa Metro Manila. Maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan, maaaring dyan sa may bandang silangan, parte ng NCR, lalo na ang bandang Quezon City, Taytay, Marikina, hanggang papalayo na yan. Papunta na yan sa may bandang silangan ng bandang Laguna or Quezon Province po. So, be ready na lamang po dahil magiging gloomy po ang panahon natin sa maghapon, maulap at overcast. So, ganun din ang lumalabas sa ating current conditions pa rin na partly cloudy at hazy ang paligid ngayong araw. At makikita nyo naman sa labas ang ating paligid, medyo hazy tayo despite na medyo umaaraw-araw ang paligid natin. Sa atin namang lowest temperature na itala na weather station kaninang 6:24 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.3 degrees Celsius. Kahapon, medyo tumataas-taas ng konti. Ang aming highest air temperature na 30.7 degrees Celsius, kahapon ito ng hapon at 1:06 PM. Ibig sabihin lamang ay medyo comfortable na tumataas ng konti ang aming heat index sa Caloocan na 38 degrees Celsius ang aming init pandama. So medyo comfortable pa rin yan mga folks. At sa atin namang PH16 past 24 hours, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula na may 34.8 degrees Celsius na init ng temperatura sa kanila. So, mas maalinsangan sa kanila dyan sa bandang Mindanao. Sa Ginao sa Baguio, nasa 14.4 degrees Celsius pa rin na natiling napakaginaw ng kanilang lowest temperature sa bansa. At sa Inulan, Andayan, Camarines Norte, nakatotal na lamang sila ng 8.2 millimeters na total rainfall. So mapapansin natin, hindi na masyado apektado ang bandang Bicol region dahil dito kay Bagyong Ada. At sa loob nga ng 48 oras, itong si Bagyong Ada ay tuluyan na rin ito magre-remnant low habang pinipilit siyang i-pressure ng dalawang weather systems natin, yung ating cold front at easterlies. Sa atin namang outside humidity, well, medyo concentrated tayo at 78%. Bumaba ito ng 4% since last hour. Balik sa high pressure area na tayo na 1,010 hectopascals dito sa Metro Manila and steady ito since last hour.
Samantala ay meron tayong mataas na thermal anomaly na naman. Tumataas na naman yung anomaly ni Mayon Volcano. So silipin po natin yung status nito. Well, patuloy pa rin ang kanyang lava dome and lava effusion. So kita pa rin yung kanyang pagdaos-dos ng lava. At meron itong 13 volcanic earthquakes. Huling record nila ito kahapon, January 19 po. At may 340 rockfall events po na nagaganap at 45 pyroclastic density. So kitang-kita pa rin ito maging sa gabi. Natatanaw po ninyo yung lava effusion. Ingat na naman po sa mga kababayan natin. Hopefully hindi na kayo inuulan ng grabe dyan dahil nung nakarang araw po na kung saan ragsapa ang malawakang pag-ulan dyan sa inyo ay nagkaroon ng ilang mga lahar, pagdaos-dos po ng lahar. Hopefully ay natuyo na ito sana at asahan pa rin natin ang tuloy-tuloy na emission at pa-southeast daw yung drift ng plume niya, yung SO2 drift. So magmas po tayo mga folks sa mga kababayan natin dyan sa Bicol region lalo na sa malapit sa paligid ni Mayon Volcano. Dahil kung titingnan natin sa ating variable radiated power, nasa 297 megawatts po ito. So ilang araw na po itong nagtataas at mataas yung kanyang anomaly high. Ibig sabihin aktibo yung kanyang magma inflation. So sisilipin natin sa thermal o yung temperature status ng kanyang fire level. Makikita po natin dito is 100% ng confidence niya. Yan, malalaman natin. At nakikita natin dito na mataas ang kanyang confidence level, 94 to 100. Yan, so makikita po natin mataas po yung MODIS file niya, yung init, nakikita ng MODIS satellite. Ibig sabihin lamang patuloy pa rin na pinagbabawal, dumaan. So same pa rin po na bawal ang 6 km radio permanent o PDZ, permanent danger zone po. So bawal pa rin yung mga aircraft dumaan dyan sa ibabaw ng bulkan dahil aktibo pa rin yung kanyang lava flow infusion. Galing din mismo yan kay PHIVOLCS. So balik po ulit tayo sa ating forecast. Meron din tayong space weather status na umiiral, na i-report na natin yan sa ating Facebook page dahil nagkaroon tayo ng napakatinding geomagnetic field at photon event. According dito, as of 9:03 AM, oras natin sa Pilipinas, nag-exceed ito ng 1,000 proton flux unit. So sumobra po o masyadong mataas. Yan, makita natin at nag-maximum ito sa 37,000 photon flux unit. So nag-severe po ito, sobrang taas at sa ating inaasahang NOAA KP index breakdown, tumaas nga rin po at nagkaroon tayo ng mas matinding geomagnetic field. At until now, patuloy pa rin ito ngayong araw at posible pang manatili ito sa umabot sa GT geomagnetic field na 6.67. Kani-kanina lamang ay umabot sa 7.67 o halos 8 KP index po. Well, na-forecast na natin yan nung nakarang araw. Nagkaroon ng observe. Ngayon lamang ito nag-high peak at nagkaroon ng expected 3-hour KP index ngayong araw. Ayan, nag-NOAA scale G4 po ito. Yan, effects ng coronal mass ejection sa bandang kaliwa. Yan, yung mga around 9 o'clock ng haring araw. Titingnan natin yan dito sa ating LASCO satellite para mas detalye at mas maintindihan natin. Ito po yung burst ng haring araw. Makikita ninyo in 12-hour period, mapapansin nyo po ang grabe ang impact ng coronal mass emission. Grabe nag-very noise po. So nagkaroon ng matinding impact sa ating magnetosphere. Yan, halos tumagal daw ito ng 3 oras ayon sa NOAA. Yan, inuulit natin. Makikita nyo po ang grabe ang dust ng haring araw mula sa coronal mass ejection niya. So dahil po dyan sa coronal mass ejection na yan, yung zoning nga po ng ito yung solar coronal hole, nakakapekto din yan dahil nakatutok sa atin sa Earth. Kung mapapansin nyo po, yung coronal hole ay malawak dito sa bandang gitna. Kasabay pa ng malaking solar coronal hole na binanggit natin nung isang araw, yung AR4345, yan, 4041 at 4042. Halos nakatutok na yun ngayon sa Earth. So napakataas ng ating sunspot number, 162 po. Nagkataas ng peak at yung kanyang solar wind. Kung titingnan natin dito ang oras, nag-maximum velocity peak ito kaninang madaling araw, maabot ng 1,036 kilometer per second o mahigit sa 3,200,000
255,000 mahigit. Kilometers per hour po yung wind speed niyan, yung solar wind speed. So umabot ngayon kasalukuyan ng nasa 904.3 km a second po yan. So mahigit 3 million pa po yung velocity niya. Nasa high speed pa po yan. Hindi kagaya kanina madaling araw, nag very high speed ito ng halos mag 3 o magpo 4 million km per hour. So napakadelikado po yung impact niyan. Malakas makasira yan ng solar panels at posibleng magkaroon ng biglaang matitinding satellite discoordination. Yan, dahil sa napakatinding noise ng solar wind. Makikita po natin sa forecast index ay nakataas din at manatiling nasa KP index pa rin na maaring mag-KP o mag G3 to G2 kung hindi man mag G4 continuously maya-maya. Although yung ating X-ray events hindi naman masyado matindi, hindi kagaya kahapon. Nagkaroon tayo ng X-ray flux of 1.9. Na-report na rin natin yan. Although wala tayong X-ray except lamang sa ating solar photon flux nga po, yung solar radiation ay nagkaroon ng matinding S4 kanina. Ayan o, grabe yung arrival ng kanyang 10 mega electron volts na 30 mega electron volt ang katumbas. So nagkaroon siya ng category S4 na solar photon flux. Napakadelikado niyan. Yan, napaka-severe. Ayan, makikita natin ang grabe ang impact sa ating magnetosphere. Makikita dito sa magnetometer yung measurement. Grabe yung horizontal parallel sa Earth. Yan o, 356. Grabe, nanotesla. Sobrang lakas niyan. So, nagkaroon ng patuloy na auroral event sa Northern Hemisphere sa night side ng Amerika. Kita yan. At sa night side naman dito sa may bandang South America or bandang pagitan ng Antarctica. Kasi yung side ng Antarctica medyo maliwanag eh. Pero matatanaw pa rin yan, lalo na dito sa may bandang pagitan. Matatanaw yan ng mga taga-Antarctica pa rin. Pero dito sa night side ng Amerika ay kitang-kita. Namumula po ngayon ang auroral event dyan. Hopefully, nakatanaw dito yan. Kung zoom natin gamit ang Yellowknife Canada, courtesy kay Aurora Max, kitang-kita po ang grabing namumula ngayon yung aurora. Natakpan lang kasi ng snow. Ayun, may snow kasi. Natakpan yung lens. So sana malinis nila para makita natin. Pero maliwanag naman na nagkakaroon na po ng reddish glow yung aurora. Real time po yan snapshot yan ng kanilang CCTV. So kitang-kita, kasalukuyang umiiral pa rin ang matinding auroral effect. At yung kanyang flux arrival ng coronal mass ejection, kitang-kita po. Ayan, nagtumama sa Earth, dumirekta po sa Earth. Grabe yung impact. Ayan bumuntot po yung impact sa Earth. Makita natin yung magnetic field. Sinalon ng ating magnetic field. Ayan, nagkaroon ng parang crescent doon sa harap ng Earth kung saan tumama. Yan makikita niyo po yung pagtama po ng solar flare sa Earth. Ayun sinalon ng ating magnetosphere, yung shield, yan yung sumasangga sa malakas na solar wind natin mula sa haring araw. Dahil direkta sa Earth, ayan, grabe So hopefully walang nagaganap na Carrington, sana naman. Walang Carrington alert. Pero according sa ibang report sa Amerika ay nagtaas na sila ng Carrington advisory dahil may mga di natin maiwasan na posibleng magkaroon ng Carrington event. Pero hopefully ay wala naman tayong mababalita na Carrington alert. Nagkaroon lang sila ng siguro ng mga Carrington advisory siguro. Obserbahan po kung magkaroon ng matinding event. Sa ngayon, wala naman gaano dahil hindi natin alam dito sa Pilipinas. Most of Northern Hemisphere yan, makikita yung epekto ng major storm. Nakataas din ng geomagnetic, major storm po tayo. So lahat ng ating high frequency ay very poor ngayon. Mahirap ngayon ang transfer ng signal. Maka-apekto yan maging sa ating weather monitoring system Magkakaroon ng medyo mababang signal at mataas na signal noise. Yan, makikita natin ang solar wind umabot ng 898 o halos 9. Katumbas yan ng halos 4 million kilometers per hour. Sobrang taas. Sobrang taas yan. So, yan ang pinakamataas ngayon na ating solar event ngayong araw.
hopefully ay mag-degrade na po dahil unti-unti nababawasan na po yung kanyang solar wind. Pero patuloy pa rin ang impact ng moderate to high speed na solar wind. Ingat po. Samantala sa ating high tide o low tide status, na natiling low tide po tayo ha. So madalas tayong low tide ngayon pero maalon pa rin ha ang hilagang bahagi ng Northern Luzon. Lalo na sa may bandang kanluran ng Ilocos region pababa ng Zambales ha. Delikado pa rin pong pumalaot dyan dahil malakas po yung current ng ating northeast monsoon. Hindi rin magandang ating air quality, moderate at 62 index o 26.25 micrograms per cubic meter. Hindi po maganda yan sa ating mga sensitibong mga baga. Magmas po tayo mga folks. At sa ating almanac, so may katanghaling araw kaninang 6:25 AM at lulubog po ito mamayang 5:48 PM. At since 2% pa lamang, siguro bukas na tayo magre-report para sa moonrise and moonset. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Tuesday and Wednesday. Well, partly cloudy pa rin tayo ha, o gloomy at haze. Pero may 100% chance na tayo na uulanin. Probably yan sa bandang hapon po siguro o bandang gabi. Ready na lamang ang payong anytime. At bukas ng Wednesday naman ay ganun din. Halos stationary na magiging partly cloudy pa rin ang ating umaga o maghapon. Na 70 to 71% naman na tsansan ng uulanin sa maghapon. Highest and lowest na pressure expected maglalaro 30 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay 23 to 24 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite. Medyo makita natin halos katamtaman ang lagay natin ngayon sa nalalabi ng katimugan ng bansa. Especially sa may bandang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May mga partly cloudy to, mostly cloudy tayo. So, medyo generalize ang ating magiging report muna sa bandang Visayas at Mindanao na magiging partly cloudy. To sa mostly cloudy lamang tayo at wala tayong nakikitaan na magkakaroon tayo ng mga most of violent rain showers. Isolated magkakaroon tayo, mataas ang tsansa, nasa 60% daw, lalo na sa may bandang Davao region at northern part ng Mindanao. Pero typically ay mga mahihina lamang ang magiging pag-ulan kadalasan ito sa maghapon. Mostly ay moderate naman at katamtaman o nagiging fairly weather naman ang most entirely ng Mindanao. So magiging mas hot humid po ang panahon ninyo, maaraw. Kaya magdala po ng payong kahit hindi umuulan dahil matindi po ang sikat ng araw sa inyo at mainit ang temperatura. Ganon din sa bandang Visayas, although magiging partly to mostly cloudy rin tayo at all times sa buong Kabisayaan, magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated light to moderate rain showers. Ganon din sa lalaloy ng Southern Luzon mula Masbate, Romblon, Burias Island o maging sa may bandang Bico region o Southeast Luzon kasama ang buong Camarines region na magiging maulap at may mga ilan na lamang na mga isolated rain showers na may pagkulog at pagkidlat. Lalo na sa bandang hapon ha, so be ready mga folks. Wala tayong masyadong komento sa buong Mimaropa dahil moderate and fairly weather naman at all times. Magiging partly to mostly cloudy lamang ang magiging maghapon natin, lalo na sa bandang Mindoro, pero at least isolated lang din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulugan nun din sa buong bahagi ng Calabarzon area, Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Hilagang bahagi ng Northern Luzon, partly cloudy at mostly cloudy din ang all times. Ang iiral sa buong bahagi ng east o silangang bahagi ng Northern Luzon. Typically dyan sa bandang Isabela nga po, Tugigaraw, hanggang Santiago or Quirino. Yan, most of Isabela area. Mga mahinat katamtaman lang din na pag-ulan, typically isolated lamang at patuloy pa rin magiging comfortable hanggang cold breeze ang panahon ninyo dyan dahil sa amihan. Ganon din sa may bandang kaluran ng Northern Luzon, pababa na yan ang bandang Zambales hanggang Pampanga na yan. So wala tayong gaanong magiging komento dahil itong si Bagyong Ada nga po na natiling aktibo pa rin yung pagka-low pressure area niya pero yung drifting niya o nag-start na po siya ng drifting pa eastward and then magre-recurve siya dahan-dahan pa southwest pero habang ginaganap niya yung ganong galaw ay unti-unti humihina na po ito within 48 hours inaasa na natin magre-remnant low na lamang yan or maaaring ibaba na sa remnant low o low pressure area na lamang at hindi na ito makaka-apekto sa bansa na. Hanggang sa malusaw na lamang yan pagka-drift niya pa south westward. Habang nagdi-drift ito pa southwestward within 48 hours, unti-unti magre-remnant low na lamang yan hanggang sa ito ay magiging parang trough na lamang o surface trough po. So, ganoon na naman po ang epekto niyan sa ngayon kaya halos wala tayong nararamdaman na ngayon sa east sections ng Luzon. Mga ilan na lamang na typically isolated rain showers na lamang na may pagkulog at pagkilat ang iiral sa maghapon sa most areas ng ating bansa. Ayan, makikita lamang natin na hindi ganon kakahapalan ang mga kaulapan
pero madalas gloomy at partly to mostly cloudy lamang ang iiral. So magkakaroon lang tayo ng ilang pag-ulan sa katimugan naman sa typically mga light to moderate showers lamang. So importante pa rin ang payong mga folks. At makita natin halos konti na lamang yung water vapor na nakikita natin dito sa water vapor ng CIMS data ng NOAA. Makita natin ay halos around 15 to 20 millimeters na lamang yung accumulated water vapor na nakikitaan natin entirely, lalo na din sa may bandang Visayas at Mindanao. So hindi na ganoon kataas ang volume na magiging buhos ng ulan. Typically, mga mahihina na lamang mga folks. Yan. So, ganun din dito. Halos wala tayong natatanaw dito. Yan. Dito na lamang sa pinakasentro ni Ada, ni Bagyong Ada, ang medyo naghe-heavy rain pa. Pero napaka-disorganized na niya at halos nagre-remnant low na lamang. So, wala na tayong magiging concern dyan kay Bagyong Ada. Samantala sa ating computer-generated tropical cyclone sector, bukod sa paghina nitong si Bagyong Ada na hindi na natin masyado concern yan sa bansa, ang magiging concern naman natin na tututukan ngayon, itong bagong low pressure area na mula sa pagiging convergence na binantayan natin 3 days ago, ay isa na po itong ganap na invest low pressure area na tinawag nga po as 92W. Well, expected na po natin yan at sinabi na natin yan ng mga nakarang araw sa ating report. At since as of 8 o'clock AM ang measurement nito, kung i-recall natin, ang reference point natin ang bandang silangan ng Davao Oriental. Ang layo nito ay nasa 2,127 kilometers east ng Davao Oriental sa labas ito ng Philippine Area of Responsibility o halos nasa bandang katimugang bahagi ito ng mga isla o bandang katimugan ng Guam o south of Guam. Halos nandito pa rin sa paligid ng Micronesian Peninsula. Yan, yung area o nasaan ang pinaka-location nitong si 92W Invest. Papapansin nyo po, kumikilo siya pahilagang kanluran po. Yan, papunta dito. Bumabalanda rito at na-forecast na natin yun ng mga nakakaaraw. Pero dahil sa sobrang layo pa niya, mahigit 2,000 kilometro, maaari pang magbago ng direksyon yan o yung magiging galaw niya dahil yung kanyang steering environment dito, malakas po yung easterly trade wind kasabay pa ng pagpatuloy na hangin dala po ng amihan. So maaaring magbago pa yan sa mga susunod pero hindi natin inaalis din ang mga posibilidad na magkaroon ng organized development din na magiging halos katulad kay Bagyong Ada na nagkaroon ng biglang organized development. So dahil po dyan ay tututukan muna natin ito. Sa ngayon maliit pa ang chance nito na mag-iisang ganap na bagyo dahil ang kanyang maximum sustained wind ay starting from 15 knots or 28 km per hour ang katumbas. Pero center air pressure niya ngayon so far mababa 1,002 hectopascals na po. So dahil mababa, maaring magkaroon na ito ng gain accumulated na low level convection anytime at posibleng magkaroon ng mas organized na circulation. Kaya kung i-activate natin yung Himawari RGB, nakita natin ay halos very satiable na po yung kanyang tropical wave. Yan, nagkakaroon na siya ng bahagyang sirkulasyon, nagkakaroon na siya ng bahagyang Coriolis. Yan. Yan, pero makikita natin napakabuhagag pa niya at napaka-disorganized pa ng kanyang sirkulasyon sa ngayon. Pero kumakapal na po kasi yung kaulapan, ibig sabihin na po ay nagiging sapat na po yung kanyang water vapor. Ayan, malapit pa siya sa may bandang Yap Island, yung sentro nitong si 92W. So, sa ngayon yan lang muna ang magiging update natin para kay 92W. Tututukan natin yan time to time since ang forecast nga natin yan hanggang sa darating na weekend po yan. Mga either Friday 23 o 24, posible raw itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon yan sa huling report natin kahapon Yan. Pinakita ko sa inyo yung forecast sa extension trap niyan galing sa Global Spectral Model. Ewan lang natin ngayon kung mag-maintain yan na gano'n na magiging kilos niya. Abangan na natin mayroong konti. Sa ngayon ay wala pa naman itong extended forecast o maging yung ensemble. Wala pa naman sa ngayon. Yan. Ito pa lamang yung forecast kay Ada. Pero dahil very unstable na ito si Bagyong Ada, magre-remnant low na lamang ito anytime hanggang sa pag-drift niya pa southward mula sa pagiging tropical depression, unti-unti magiging remnant low na lamang yan at tuluyang hihina. So, hindi na yan banta masyado sa bansa. So, wala tayong masyado munang update ensemble para kay 92W dahil kakalabas pa lamang niya kaninang alas 2 ng madaling araw sa ating tropical cyclone sector monitoring. Yan, ito po yung
yung si Bagyong Ada. Makikita nyo halos nagre-remnant low na lamang dahil sa tindi ng friction o yung pressure sa kanya ng ating amihan. Ayun, patuloy siyang pinapahina ng ating amihan. Sinasabayan pa po ng easterly trade wind sa kanya. So, nako-compress. Ito naman si 92W, nagkakaroon siya ng bahagyang low level convection niya. Ayan, mataas yung kanyang water vapor. Ibig sabihin, mukhang mainit ang temperatura dyan sa dagat ng area na yan, sa bandang Yap. Malamang umaabot na yan ng 21 to 30 degrees Celsius ang sea surface temperature. Kasi pansin naman natin, yung makapal na kaulapan niya, grabe kagad ang matinding singaw ng water vapor sa kanya. Habang nagkakaroon na ito ng unti-unting Coriolis circulation. Nagka-Coriolis na, pansin nyo sa animation. So, medyo nagkakaroon na siya ng organized circulation. Pero wala pa siyang inilalabas sa ating chart. So, mag-update po tayo time to time regarding kay 92W mga folks. Again, si Bagyong Ada, ay under tropical depression na yan sa ating 10-minute average. Hindi na ito nagiging banta o nakikitaan na magiging banta sa bansa. Dahil pag-drift nga niya ay magiging remnant low na lamang yan at hanggang sa malusaw na lamang ito sa may bandang karagatan sa silangang baybayin ng ating bansa. Kung titingnan naman natin yung report o sitwasyon gamit ang ating computer tropical cyclone assessment monitoring mula sa computer models ng iba't ibang mga weather agencies, makikita natin dito halos hindi na klaro yung ipinapakita ni GFS na tutuloy itong low pressure area na to na si 92W. Yan, makita natin habang lumalapit dito sa may bandang shear line ay medyo nag-dissolve na lamang siya. Kay SMWF naman, kung titingnan natin, nanatili pa rin shallow LPA ito at mukhang madidissolve din daw dahil babalandra ito sa may bandang shear line. So, just in case po mangyari yan, good news po yan at maaaring hindi yan lumapit sa bansa. At maaaring makapasok pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility, pero ito ay pipirmi na lamang dyan sa may bandang baybayin sa Eastern Pacific, sa may bandang dagat Pasipiko natin, at malulusaw na lamang. Kung ganyan na mangyayari sa kanya, maganda at good news po yan mga folks. Pero sa ngayon, hindi muna tayo magpapakampante dahil tututukan natin pa rin itong maigi. At mula sa ating global spectral model, mapapansin natin nag-disorganize siya dahil sa patuloy na daloy ng ating amihan. Ito yung low pressure area sa 92W, and then pagka entry o halos dito sa may bandang boundary ng PAR, mai-interrupt siya ng shear line dito. So pagdating niya ng bandang 23 o 24, and then makokompress siya ng husto at mahihirapan hanggang sa madidissolve na lamang ito at magiging remnant. Yan. Kung ganyan na mangyayari ay mukhang good news po ito mga folks. Magiging good news po yan dahil tutunawin yan ng malakas na northeasterly wind flow o yung ating hanging amihan. So ibig sabihin na lamang natin dito bago mag-weekend mukhang lalakas ng husto ang ating amihan. Kapag nangyari po yan ay mukhang hindi tutuloy na lalapit sa kalupaan itong si 92W. So gaya nga po ng ating analysis, mababa pa ang tsansa nito na magkakaroon ng babanta sa bansa kung sakali. Magiging positive siya as low pressure area, pero yung magiging banta sa bansa na natiling napakababa pa rin po mga folks. Kaya tututukan lang natin ito mga folks. At least meron tayong analysis probability na base rin dito kasi yung pinaka flow ng hangin, sasabay kasi itong kay Ada, yung remnant low niya, which is sasalubungin naman itong ni 92W, which is madidissolve itong pareho. Yan, ma-overcome siya ng malakas na frontal system. And then, lulusawin ito, pahihinain ng gusto ng shear line. So, maganda po yan at hindi na ito magtuloy na lumapit sa bansa. Pero at least meron tayong pangalawang shallow low pressure area o invest na binabantayan. Kaya hindi pa ito sa ngayon magiging banta sa bansa, mga folks. Samantala sa ulat lindol, nagkaroon ng malakas na pagyanig ha. Naganap ito kaninang alas 3:04 ng madaling araw. Ayan, na-detect na aking seismograph. Long period po ang nangyari, ibig sabihin teleseismic mula sa Metro Manila. Makita natin ay nandito yan sa Sultan Kudarat. Nag-start ito, nagyanig, umabot ng magnitude 5.2. Diyan sa may bandang southwest ng Kalamansing, Sultan Kudarat. Sa baybayin po ito ng Sultan Kudarat.
Ramdam po ang intensity 3 nito dahil mababaw lamang epicenter depth na 2 km lamang. May magnitude 5.2 po ito. Eksakto 3 AM ito naganap ayon sa data feed ni PBox. At sunod-sunod po yung mga aftershocks niya, ha. Ano? Karoon na magnitude 4.5, magnitude 4. So dami kagad ng cluster ng kanyang pagyanig. Kung bibilangin natin gamit ng draw selection, makikita natin na sa total of 61 clustered earthquake na po ang bilang natin dito sa may bandang Sultan Kudarat. So hopefully walang nagkaroon ng damages sa inyong mga structure dyan. So mag-ialista po tayo dahil mukhang marami nang naging mga pagyanig sa paligid ng Mindanao mula sa bandang Davao Oriental. Ngayon meron naman sa Sultan Kudarat ngayon. So mag-iingat po mga folks, yung mga kababayan natin dahil tuloy-tuloy pa rin yung aftershock sa kanya. Ayan, nakapaligid. So lumalabas ay may pang-apat na tayo na magnitude 5. Ay pang-anim na magnitude 5, if not mistaken. Yan. At tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershock sa may bandang Bogo, Cebu at Davao Oriental. Yan. At mula sa ating historical earthquake, after ng sunod-sunod na pagyanig sa Sultan Kudarat, sigurado ay halos 700 na po yung nadagdagan o total earthquake na natin ngayong araw. For January 2026, ayan, napakarami na nating malalakas sa pagyanig. Nasa 694 earthquakes na po tayo. 653 dito sa magnitude 2.0 pataas, 33 sa magnitude 4, at kaya nating sinasabi, 6 na po ang ating magnitude 5.0 pataas, which is nagdagdagan nga po kanina sa Sultan Kudarat na nagkaroon tayo ng magnitude 5.2. Yan. So, meron na tayong 6 na magnitude 6, magnitude 5.0 to 6 at dalawang magnitude 6.0 pataas. Yan, halos magsa 700 na po in total earthquakes natin. Magkakatapusan na po ng month. So tingnan natin kung aabot pa ito ng 1,000 earthquakes. Pero mapapansin natin ang parte ng Mindanao ang may pinakamaraming mga naging pagyanig ngayong buwan ng Enero. Hindi masyado sa may bandang Southern Luzon at Northern Luzon area. Pero syempre, huwag pa rin tayong pakampante. The more na tumitipid dyan, the more na mas tumataas ang upwelling, yung pressure sa kanya ng mga tectonic plate natin dyan. So anytime pwedeng mag-rupture yan ng mas malakas, kaya wag natin baliwalain kahit kakaunti ngayon ang mga pagyayanig natin sa Luzon area. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, January 20, 2026.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, January 20, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan natin na magiging gloomy at mostly nagiging katamtaman tayo at bahagyang medyo iinit ang ating temperatura bahagya pong numipis ang ating amihan. Pero sa gabi ay ramdam pa rin po natin yung lamig nito at tuloy-tuloy pa yan hanggang next month. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.